Nababahala ang isang senior citizen matapos umanong lumiit ang kanilang right-of-way o daanan dahil sa ginawang extension ng isang bahay. Tinulungan siya ng inyong Kapuso Action Man. Ganito ang dating lagusan papunta sa bahay ng senior citizen na si Florinda sa isang bahagi ng Tramo Street sa Pasay City. Pero napalit daw lalo nang mag-extend ang bahay na ito sa daan. Ang inireklamong istruktura, pabahay pa umano ng National Housing Authority. Sinako po yung kalahating metro, kaya lumiit po yung lugar namin, yung right of way. Ipinagtataka ng mga apektadong residente kung paanong pinayagan ng Pasay City Engineering Office ang pagliit ng right of way. Nagpunta po ako sa National Housing. Ang sabi, pinorward na namin yan sa City Hall nyo, sa engineering. Eh wala nga po action eh. Labis na nababahala ngayon si Florinda para sa kanilang kaligtasan. Pag nagkasunog po, patong po kami. Marami po nakatira, mga bata. 6 na senior ko akong siguradong mamamatay po doon. So personal pong idudulog ni Aling Florinda sa mga volunteer lawyers yung kanyang problema ukol po dito sa right of way. Kung makikita ng korte, no, na hindi na convenient kaila nanay, pwedeng ipatanggal ng korte o ipatigil ng korte yung pagpapatayo doon sa right of way nila. Ang may jurisdiction nito ay regional trial court kasi pag ang right of way ay ulitin ko lang, incapable of pecuniary estimation to, kaya sa regional trial court tayo ang may proper jurisdiction nito. Nanindigan naman na nagpatayo ng istruktura. Galing po sa nasakop is pwede naman nilang tignan yung sukat and title, transfer title, and then yung permit ng renovation. All we know talaga is tama kasi nandun kami sa linya. Ayon sa Pasay City Office of the Building Official, Marso ngayong taon nang mag-inspeksyon sila sa lugar, doon lumabas na walang aprobadong building permit ang konstruksyon ng extension ng bahay. Nagbigay na raw sila ng Notice of Illegal Construction at Notice of Violation sa may-ari ng bahay. Buwan ng Abril naman nakakuha ng kaukulang permit ang may-ari. Sinukat na raw ng inspection team ng Office of the Building Official ang umano'y encroachment o lagpas na sukat sa right-of-way. Sa ngayon ay hinihintay pa nila ang verification survey sa lugar sakaling mapatunayan ang paglabag. Irerekomenda ng opisina na alisin ang lumagpas sa extension ng bahay sa right-of-way. Kung gusto niya naman ng legal na action dito, pwede naman talagang siyang magreklamo. Lumagpas nga kami, napatunayan. Well, willing kaming gawin yung itama yun. Tiniyak ng Pasay City Office of the Building Official na daraan sa due process ang pagresolba sa sumbong at amin niyang tututukan para sa inyong mga sumbong. Ipadala niyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sinagot ng DSWD ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na pinopolitika umano ang pag-endorso ng opisina niya sa mga humihingi ng ayuda. Ito po yung programa para sa mga humihingi ng pampagamot, pampalibing at iba pang tulong. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Special mention kahapon ni Vice President Sara Duterte ang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations ng DSWD. Ito'y nang magbigay siya ng halimbawa ng mga pondong napupulitika umano nang humarap sa pagdinig ng budget ng OVP sa Senado kahapon. Kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Kaya sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, makikipag-ugnayan sila sa OVP para maimbestigahan ang issue. Right now, ang gagawin namin is to get in touch with her office to get the full details para maimbestigahan namin kung talagang kung may infraction na nagawa ang aming tao. Base sa website ng DSWD, ang AICS ay isang social welfare service na nagbibigay ng tulong medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain,
o tulong pinansyal para sa pangangailangan ng isang tao o pamilya. Whether may referral, walang referral, basta nangangailangan at tumungtong sa aming tanggapan, tutulungan natin yun. Kanina humarap ang DSWD sa pagdinig sa Kamara para sa mahigit 229 billion pesos nila sa susunod na taon. Iniulat ng DSWD na sa 4-piece program, nabayaran na nila ng 5 billion pesos ang mga benepisaryong maling natanggal sa listahan. At hinahanap daw nila ang 150,000 pang nasa listahan noon pero biglang nabura. Iniulat din ng DSWD na mula noong nakaraang taon, 5,000 pamilya at individual na naninirahan sa lansangan ang natulungan na nila sa pamamagitan ng Oplan Pag-abot. Mahigit 2,500 sa kanila ang naiuwi na sa kanilang mga probinsya ng may economic grant na reintegrate o naibalik na sa lipunan at nadala na sa DSWD care facilities kasama sa isang dating POGO hub. Dahil na may mga kwarto na siya, dahil maayos na siya, the Executive Secretary gave us the rights to use two floors of it. We've retrofitted it into a temporary interim shelter for our families in street situation. Nang tanungin naman tungkol sa iniulat ng National Economic Development Authority o NEDA na hindi makukonsiderang food poor ang gumagasto sa pagkain ng 64 pesos kada araw o 21 pesos kada kainan, sagot ni Gatchalian, The DSWD and our social workers agree that 21 pesos is clearly not enough. That's for the record. para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kung hindi libre, murang mga bakuna kontra African swine fever ang inaasahan ng mga magbababoy. Pero tila mas mahal sa nabanggit nilang presyo ang tinatayang halaga ng Department of Agriculture. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahit buong Batangas ang nasa state of calamity, idiniin ng mga magbababoy roon na hindi lahat ng mga baboy mula sa probinsya ay may sakit. Isolated cases po siya. Most of the barangays, predominantly of the barangays, clear po at malinis po ang baboy. Sinisimula na ang planong controlled vaccination kontra ASF. 10,000 doses ang ibibigay ng Department of Agriculture. Hiling ng mga magbababoy na abot kaya sana ang mga bakuna. Ang existing vaccine right now na ginagamit namin, lahat ng vaccine is nagre-range po siya from 20 pesos to as high as 100 pesos. So yun yung range na ang afford ng mga end users. Kung mayroon man bakuna at effective man yung bakuna, dapat ibigay talaga sa backyard yan ng libre. Pero sa taya ng Agriculture Department, 400 hanggang 500 pesos per dose ang vaccine. Sa kabila nito, hindi raw nakikita ng DA na makakaapekto ito sa presyo ng karning baboy. Napakaliit naman ang portion nung 400 to 500 pesos. That's only 5% more or less ng production. Habang wala pang bakuna, mahigpit ang border control upang hindi umabot sa ibang lugar ang baboy mula sa mga lugar na may ASF. Sa Quezon City, hinihikayat naman ang mga hinihinalang backyard racer na magsuko ng alagang baboy. May ordinansa kasi kontra backyard hog racing sa lungsod pero hindi na sila pagmumultahin ng 2,000 hanggang 5,000 pesos gaya na nakasaad sa ordinansa. Ang gagawin po ng lungsod ay bibilhin po ng lungsod ito at a reasonable rate. Ayon sa lokal na pamahalaan, sakaling magpositibo sa ASF ang mga baboy, agad daw ikokondem ang mga ito. Pero kung wala namang sakit, ibibenta daw ang mga karne ng baboy sa mga kadiwa centers. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Inalala ngayong araw ang ika-41 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. Sa Ninoy Aquino International Airport, nag-alay ng bulaklak sa marker ni Ninoy ang Bantayog ng Mga Bayani Foundation. Sa tarmac ng paliparan, binaril si Ninoy habang nasa eroplano sa araw na ito noong 1983. May mga nag-alay rin ng bulaklak sa kanyang estatwa sa Heroes Park sa San Fernando, Pampanga. Habang sa kanyang bayan sa Concepcion, Tarlac, nag-iwan ng hamon ang kanyang apong si Kiko Aquino D. Sa mga nagdadala raw ng galit at nagsasabing mahirap mahalin ang Pilipinas, tuklasin ang pag-ibig sa kapwa Pilipino. Ito raw marahil ang gusto ng kanyang lolo. Sa misa naman sa himlayan ni Ninoy sa Parañaque na dinaluhan ng mga kaanak, kaibigan at taga-suporta,
Tinanong ang pamangkin ni Ninoy kaugnay ng pag-urong ng palasyo ng Ninoy Aquino Day sa August 23 para po dikit sa weekend. Naintindihan ko naman yon. In fact, marami sa mga kaibigan ko excited nga silang mag-long weekend, no? Pero bilang isang family member, parang mas maganda talaga na i-commemorate yung araw ni Ninoy Aquino dun mismo sa araw na pinatay siya. No, that's my personal position. Arestado ang isang suspect sa likod ng Labas Casa carnapping. Sa modus na yan, tinatangay ang bagong release na sasakyan gamit ang loan application na ipinangalan sa mga biktimang guro. Sila tuloy ang hinahabol ng bangko. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sa loob ng Clarkfield, Pampanga, naharang ng PNP Highway Patrol Group ang sasakyang ito. Lulan ang driver na wanted sa kasong estafa. Ayon sa HPG Region 3, sangkot ang suspect sa Labas Casa Technical Carnapping Scheme, isang uri ng pagtangay ng sindikato ng mga bagong release na sasakyan sa kasa sa pamamagitan ng pag-apply ng car loan gamit ang requirements na ipapasa ng ibang tao. Depensa ng suspect, hindi siya ang ulo ng sindikato. Recruiter lang daw siya ng mga nakukumbinsi nilang mag-apply ng car loan na ang target. Puro teacher. Kapag naka-recruit na ako, meron silang bibigay sa akin 5,000 to 7,000. Sa oras na maaprubahan na raw ang car loan at magiging available na for release ang sasakyan sa kasa. Dito na raw papasok sa eksena ang financier. Siya po ang magda-down payment po sa kasa. Ang teacher po is babayaran po siya ng 40,000 per 1 unit. At sa oras na ma-release na ang sasakyan, tatangayin na raw ito ng financier at kadalasan mabilis na naibebenta agad sa iba't ibang lugar gamit ang dinoktor ng ORCR. Nandito lang sa Luzon area, may sa Bicol, may sa Region 3, may sa Baguio. Meron din nakakaabot sa Visayas and Mindanao. More or less, mga 300 na to. Pero dahil nakapangalan sa teacher ang mga nawawalang sasakyan, sila ngayon nakakabuli ng bangko o kasa para kasuhan. Ang tanong, bakit puro teacher ang naging biktima sa kaso na ito? Government employee, meron po silang ID, meron po silang PRC. Pagdating po sa bangko, lagi po silang approved. Willing daw ang narestong suspect na tumayong testigo para lumabas ang katotohanan sa carnapping scheme na ito na ang biktima sa inisyal na pagtaya nasa 300 na. Lalaban ako dahil wala akong kasalanan na ginawa. At ako'y naging agent lang at ako ay biktima lang. Iniimbestiga na rin ng HPG ang iba pang posibleng sangkot. Kabilang ang mga sales agent ng mga car dealership pati na ang mga nag-a-approve daw ng car loan sa mga bangko. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Hanggang sa kanilang mga probinsya at lungsod, sunod-sunod pa rin ang mga pagkilala sa mga Pinoy Olympian. Kabilang si bronze medalist Nesty Petesio na may sariling motorcade sa Davao City. Nakatutok si Rafi Tima. Mainit na sinalubong ng mga Davaoenyo ang boxer at Paris Olympics bronze medalist na si Nesty Petesio. Nagkaroon ng motorcade bago siya dumiretso sa Davao City Hall. Pinaplano na rin ng kampo ni Nesty ang pagtatayo ng Boxing Academy sa Davao del Sur. Gabi ko ka-bless na handod karon ng suporta sa Davao City na agyapon. So, dari nagsugod jud nga nakaila ko, nailhan ko sa national team. Kalalaki pa to akong kalaban that time sa araw ng Davao. Wala akong nagdahong nga nibalik ko diri sa Davao, magbitbit ang ikaduhang medalya sa Olympics po. Sobrang saya po namin buong pamilya ni Nesty po kasi matagal, almost 8 months yata namin siya nakasama tapos ngayon pa lang siya nakabalik tapos ng kanyang laban sa Olympics po. Umaasa si Nesty na may mabubuong bagong grupong mamamahala sa international boxing para mapasama pa rin sa Los Angeles Olympics sa 2028. For sure, gusto ko pang maglaro sa LA so andun pa yung fire. Hindi pa namamatay. Nag-courtesy call naman sa Cagayan de Oro City Hall ang Olympian boxer na si Carlo Paalam. Bigumang magkamedalya lalo't may injury, nangako siyang mananatiling fit para makalaban muli sa boxing ring. Siguro ang para sa kuha, ma-improve sa kuha endurance. Isa dyan lang sa kuha endurance. Saka power, kailangan natin yung power. Power endurance. Power, endurance. Kuha dyan ang isa po na mag-improve karon.
Bumisita naman ang female Olympics gymnast na sina Aliyah Finnegan at Emma Malabuyo sa House of Representatives kanina. Kabilang sila sa mga di nakadalo sa reception noong nakaraang linggo. Binigyan sila ng kopya ng House Resolution kung saan kinilala ang mga atleta na lumahok sa Paris Olympics. Ang isa pang gymnast na si Levi Rui Vivar, en route to Manila pa lang pero ibinahagi niya ang kanyang excitement sa social media. Nakatakda sila magkita ni Pangulong Bongbong Marcos na kanya ring pinasalamatan para sa itinuring niyang dream come true. Nag-courtesy call naman sa Senado kahapon ang golfer na si Dati Ardina at binigyan siya ng Certificate of Recognition. Winelcome rin siya sa Makati City ni Mayor Abby Binay na nagpahayag ng appreciation sa Olympic feat ni Ardina dahil nagbigay ito ng inspirasyon sa mga bagong Pinoy golfer. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa International Criminal Police Organization o Interpol para matunto ng kinaroroonan ni dismissed Mayor Alice Go. Sabi naman ng Solicitor General, pwede lang mapabalik sa bansa si Go kung may kakaharapin itong kasong kriminal na sa ngayon ay hindi pa naisasampa sa Justice Department. Nakatutok si Sara Aguinaldo. Ngayong iba't ibang opisina ng gobyerno na ang nagsabing may impormasyon silang nasa labas na ng bansa si dismissed Bamban Mayor Alice Go, ano na nga ba ang susunod na hakbang ng gobyerno? Dahil wala pang kaso si Go sa korte, kalkulado ang hakbang ng gobyerno. Sabi ng DFA, matagal na nilang tinututukan ang kwento ni Go. Nakipag-ugnayan na raw sila mula nang kumpirmahin ng NBI na ang Alice Go na naging mayor ng Banban, Tarlac at ang Chinese national na si Go Waping ay iisang tao. We cannot do this alone. This is a whole of government approach. Ang importante po dito ay on the part of the DFA, we assure the public that ever since nung una, masigasig na po ang aming koordinasyon. Nakikipagtulungan po kami sa Senado, sa Kongreso, sa ibang ahensya ng gobyerno para po matundukan na po ang issue na ito. Pwede raw kasing kanselahin ang pasaporte ni Go ni DFA Secretary Enrique Manalo sa ilalim ng Philippine Passport Law basta may ebidensyang peke ang identity sa passport. Once na na-receive natin itong mga dokumentos na ito stating na eto, may problema, peking identity, siya ay isang dayuhan, then we will cancel the passport. Otherwise, ang requirement ito would be a court order directing us to cancel. Sa ngayon, ang criminal complaint na qualified human trafficking laban kay Go hindi pa naisasampa sa korte ng DOJ. Ang Office of the Solicitor General o OSG nagsampa ng petisyon sa korte para makansela ang birth certificate ni Go bilang Pilipino. Nagsampa rin ang OSG ng co-warrant of petition para naman mapaalis si Go bilang mayor ng Banban. Nasa preliminary investigation pa ang COMELEC sa material misrepresentation complaint laban kay Go. Bukod dito, naglabas na ng desisyon ng ombudsman na alisin si Go bilang mayor. Pina-freeze na rin ng Court of Appeals ang kanyang bank accounts at assets. Wala pa kasing warrant or arrest order, anything from the court pwedeng gamitin para sa mga ganung mga Interpol Interpol activities. Prerogative ng government kung ano yung gusto nilang gawin, Pero sa akin kasi yung warrant ni Alice tungkol lang yun sa Senate contempt. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ang extradition o pagpapabalik sa bansa ng isang tao ay pwede lang gawin para parapin ito sa kasong kriminal. Sa ngayon, ang nakaambang kasong kriminal laban kay Go ay human trafficking na iniimbestigahan ng DOJ at material misrepresentation na iniimbestigahan ng COMELEC. Kung totoong nasa Indonesia pa ito, merong extradition treaty ang Pilipinas sa Indonesia, sabi ng DFA. Ang NBI nakipag-ugnayan na raw sa Interpol para ilagay sa Blue Notice list si Go na makakatulong sa pagkalap na impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad kaugnay sa criminal investigation. Yung Red Notice po ay pagka may criminal case pending. Yung Blue Notice, watch out lang yan. Ganun lang po yun. Will you initiate po? NBI po ba will initiate?
Siyempre, merong ganong request. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami. Wala pang sagot sa amin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na binabantayan kahapon, pero may isang panibagong sama ng panahon na namataan ang Pag-asa. Nasa layong 2,030 kilometers. East-northeast yan ng Eastern Visayas. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansang tumbukin ito ang ating PAR at wala ring epekto dahil malayo sa bansa. Tuluyan namang humina ang southwest monsoon o habagat kaya naka-monsoon break po tayo ngayon. Pero may nagbabalik ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasifiko. Ito rin ang dahilan kung bakit matindi ang alinsangan sa ilang bahagi ng bansa. Yung mga pag-ulan naman, lalo bandang tanghali at hapon, dulot ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, wala pang gaanong uulaning umaga bukas, maliban sa ilang bahagi ng Palawan, Sulu Archipelago at Soc-Sargent. Pero ingat pa rin dahil malaking bahagi na ng bansa ang uulanin sa hapon at gabi, gaya ng Northern at Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas at halos buong Mindanao. Maging alerto dahil posible ang matitinding buhos ng ulan at may tsansang bumaha, lalo po sa mabababang lugar. Pwede ring maulit ang mga pag-ulan sa Metro Manila, kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Hindi pa tapos ang pagkilala ng GMA Network sa Pinoy core values na tampok sa advocacy campaign na dapat ganito, kapuso. Ikalimang core values ngayong linggo ang pagiging maabilidad na likas na katangian ng mga Pinoy. Pagbibidaan nito ni sparkle artist Lime Aranya na nakarelate sa kwento lalo't inspired daw siya sa pagsusumikap ng kanyang mga magulang para maitaguyod ang kanilang pamilya. Ang dapat ganito, kapuso, short stories ay bahagi pa rin ng nagpapatuloy na isang taong pagdiriwang para sa ika-75 taong anibersaryo ng GMA sa taong 2025. Tampok sa mga susunod pang short stories ang iba pang sparkle artists. Mapapanood ito sa GMA, GTV, Pinoy Hits, Heart of Asia at iHeart Movies. Gayon din sa official digital platforms ng Kapuso Network.